welcome back. Ito, nandito na naman ako ulit for after a week, more than a week. Ayan, so hindi ko alam kung paano mag-start ulit, pero I'm trying na maging mas komportable sa pag-record ng video. So yeah, so again, it's my off today, so yeah, medyo may time para makapag-video. And again, I'm still in the same area kung saan ako nag-vlog last time. Okay, so kamusta po kayo dyan, and I hope lahat po kayo is okay, and sana masaya po kayo, and walang mga problema. Kung may problema man, sana na resolbahan mo ayos. Okay, so ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayon? Well, hindi ko po alam, pero medyo nag-iisip ako kung dapat pag-usapan. Pero ngayon, I think it's more of like ano ba yung dahilan kung bakit ang isang tao hindi niya nagagawa yung gusto niya gawin sa buhay. Like for example, like me, it's been a while I'm trying to do this vlog or YouTube, whatever, kung paano man ang tawag. Medyo mahirap kasi kung ikaw yung tipo ng tao na medyo introvert ka, ang hirap. At the same time, kung hindi ka masyadong socialize, mahirap din, di ba? So, but I've watched a lot of YouTubers na hindi sila extrovert, very introvert sila. But then again, napaka husay nila, o naging husay sila sa larangan ng pag-video nila, and okay sila, nagiging successful sila. So now, I'm trying my best na one day hopefully may mapala, and gusto ko rin may ma-achieve, kasi ako to be honest, I really want to go traveling also, and who knows, one day makapag travel vlog tayo, and may share ko yung mga lugar na napupuntahan ko, and at the same time mas ma-excite tayo sa mga lugar na hindi pa natin nakikita. Kasi minsan akala natin okay na tayo sa gano'n na okay na. Pero yeah, may mga tao talaga na they don't like to go travel, diba? Pero at least, diba, one day makapag-travel tayo, and mai-share ko yung mga dapat mai-share for sa inyo, sa mga nakakapanood nito, or sa mga gustong mag-follow sa akin, diba, or mag-subscribe. So ano nga ba ang dahilan kung bakit yung iba hindi sila nakakapag medyo mahina ang kanilang loob? Kasi I think number one is minsan lack of confidence. And ako, meron ako niyan. Talagang medyo lack of confidence ako kasi mas mahihain akong tao, and yun nga, lack of confidence. Pag wala ka kasing confidence sa sarili mo, kahit na gusto mong gawin yung isang bagay, yung passion mo, pag hindi ka confident, nasisiraan ka na kagad ng loob. So I think that's one of the reason kung bakit yung ibang tao hindi nila nagagawa yung gusto nila sa buhay, or nai-stop sila na gawin nila yung mga gusto nilang gawin sa buhay. And guilty ako dyan. Kasi hindi ko siya talaga ginagawa. Ang dami kong gustong gawin, pero hindi ko nagagawa, or hindi ko magawa kasi hindi ako full confident. Kasi parang feeling ko walang maniniwala sa akin, walang magtitiwala, or parang feeling ko magkakamali ako. Yun. So mga ganong bagay. Kayo, ano ba yung mga ibang mga nakikita nyo mga dahilan kung bakit may mga bagay na hindi nyo nagagawa yung mga gusto nyo sa buhay, nai-stop kayo, diba? So yun nga, at katulad nitong ginagawa ko. At pangalawa, I think lack of interest, diba? Parang kapag hindi ka kasi interesado sa isang bagay, wala, parang okay, sige, gusto mo nga pero hindi ka interesado, hindi magmamatter yung gusto mong mangyari kasi hindi ka interesado, diba? So for example, pumunta kasi isang event pero hindi ka naman talaga interesado, di ba, hindi mo na-enjoy yun, di ba? So I think that's one din sa mga reason kung bakit.
And then pangatlo ay siguro yung lack of knowledge din kung paano mag-start, paano magkaroon ng sistema sa gagawin mo o sa ginagawa mo. Kasi minsan pag wala tayong sistema or yung lack of knowledge, hindi natin parang parang connected siya sa yung confident natin, hindi siya na bubuo, di ba? So I think minsan you have to go search and research and study also kung ano yung mga dapat mong malaman sa isang bagay na gusto mong gawin or interesado ka. Pang-apat, yung hindi tayo, siguro yung lack of, wala kang social media. Siyempre, paano ka nga naman makapag-start kung wala kang social media? Pag-start, for example, like this one, sa ginagawa ko, hindi naman ako makapag-start nito kung wala akong social media, di ba? Siyempre, kailangan ko muna mag-produce ng mga accounts or mag-register ng accounts para may start ko itong bagay, di ba? Kasi siyempre, importante na may account ka kasi dun mo ilalagay yung mga gusto mong platform or mga gusto mong i-share sa mga gusto mong ma-influence or mga taong gusto mong manood sa'yo. Di ba? And then panglima, which is, that's my top 5 kasi may special number sa akin na number 5. So, number 5 is lack of passion. So yun, isa din yun, ha? So, I think one of the reason ko bakit ang mga tao hindi nila nagagawa yung mga gusto nilang gawin because yung passion nila wala doon, di ba? Although maraming mga tao na nagagawa nila yung mga bagay na nagiging okay sila, pero at the long run, yung passion nila hindi buo. Hindi sila buo. Parang doon mabilis burn out sila, na-exhaust sila kasi parang feeling nila they put too much effort or exert effort. Pero wala ngang parang there's something missing doon sa ginagawa nila. I think yun yung mga most common things kung bakit ang mga ang isang tao or mga ibang tao hindi nila magawa o may pagpatuloy yung gusto nilang mangyari sa gusto nila sa buhay nila. Kasi minsan kontento na lang sila, which is okay lang naman maging kontento because iba-iba naman ng mga tao, iba-iba naman tayo. But then again, sa akin nga, now, I'm trying to prove myself and to show din na kahit na medyo late ka na sa ganitong pagkakataon, at least you realize na ayaw nga pala, I have to pursue my dreams and of course I have to do ano man yung goal ko sa buhay. And at ito lang yung napagtanto ko na sa buhay, pag may gagawin kang isang bagay, you have to always make sure na lagi mo i-consider sa mga gusto mong gawin or mga plano mo, yung naandyan palagi si God sa thought mo, sa iniisip mo. And you always pray for that, kung ano ba yung mas makakabuti or hindi. You pray for it. I think that's one thing na mas magiging maganda para paggawa mo isang bagay na gusto mo. And yeah, and who knows, diba, one day you will be successful on what you want in your life. Gusto mong gawin sa buhay mo. I don't know, sana malakas yung boses ko dito pero hindi ko alam kung malakas. Sana maintindihan nyo o marinig nyo ako. And yeah, hindi ko alam kung paano ba mas magiging maganda yung goal mo sa buhay, magiging interesado ka or passionate ka, whatever. Kasi minsan talaga it really drives you on your own self din talaga. And realization and at the same time yung mga bagay na na-experience mo sa buhay, that leads you to a better person as you are, because sometimes hindi rin naman lahat ng tao nakakaranas ng naranasan natin sa buhay, di ba? They have a good life already, but who knows kung ano man yung good life nila, baka may pinagdadaanan din sila, di ba? So ngayon, that would be the things na I think one of the reason kung bakit hindi natin nakukuha yung gusto natin or goal natin sa buhay.
kasi na mawalan tayo ng mga ganong aspeto sa ating sarili. And who knows, one day, eto medyo hindi ako pa talaga natatawa na lang ako pag nagwo-vlog ako, pero or itong pagre-record ko, kasi parang feeling ko hindi pa siya talaga parang nakakatawa lang kasi ito na ako, ginagawa ko na siya talaga. And I'm talking to you guys dito sa video, no? Parang ang kulit lang kasi ang tagal ko nang gustong gawin. I think it was since 2015, 13, parang way back pa noon nung may YouTube na. Parang feeling ko I can use this platform para maka-share ng knowledge, maka-share ng influence kung sakasakali, yung mga experiences sa buhay. Yun. Pero wala akong 5 na yun. Meron man, 1-2 lang doon. Pero yung 5 na yun na sinasabi ko, nai-stop akong gawin. Ngayon, feeling ko, it's about time to start kung ano man yung gusto mo sa buhay, kasi wala namang age na pinipili yan. Basta kung gusto mo mangyari yun sa'yo. Okay, so I'll show you some of the views here na maganda kasi sunset na. Sunset na. Okay, bye.